Hi mga katambay at welcome sa ating panibagong video. Lumabas na nga ang full spoiler para sa chapter 1071 ng One Piece. Di ba sinabi ko sa previous video natin, nagagawa ulit tayo ng video sa buong spoiler ng parating na chapter. Kaya ito na, sabay-sabay nating alamin ang mga exciting na mangyayari sa chapter. Pero bago nga pala yan, kung gusto mo ng mga gantong content, mag-like, mag-subscribe at i-hit ang bell para maging updated sa mga parating na video. O paano, simulan na natin. Let's go! Nilabas na nga ang title para sa chapter 1071 at ito nga ay The Hero Appears na syempre tumutukoy sa lolo ni Luffy na si Garp. Maya-maya na natin alamin kung paano nga ba dumating itong si Garp. Ayon sa spoiler, ang cover page natin ay si Yuta na kasama ang Straw Hat Crew. Anyway, ito na nga, nung umalis si Kuma sa Kamabaka, nag-teleport pala ito papunta doon sa Red Port ng Red Line. E di nung nakita ng mga taga doon si Kuma, nagkagulo ang mga ito. Di ko pa pala nasabi na yung pagka-teleport ni Kuma, inatake niya yung pinaka-symbol ng world government at mukhang binalak nito na sirain yung buong port. Balak na kaya ni Kuma na ubusin yung mga Celestial Dragon o sirain lang yung port. Pero okay yan Kuma, pagpatuloy mo lang para maistorbo yung mga lukulukong Celestial Dragon. Balik tayo sa Egghead Island. Napasabi nga dito si Stussy na wala daw talagang balak na sundin ni Lucci yung mga utos ng Marines. Kasi gusto daw talagang tapusin ito sila Luffy at Vegapunk. Yung mga CP0 agent naman ay sinara na yung mga pwedeng labasan sa isla. Makikita nga daw natin dito si Lucci na galit at sinabing hindi nga daw niya kikilalanin na Yonko itong si Luffy. Bitter pa rin talaga itong si Lucci, hindi pa din matanggap na mas malakas na si Luffy sa kanya. Anyway, doon naman sa lab, makikita natin na yung 7 Vegapunk ay nagpe-prepare na para sa pag-alis. Pero ang mga dala lang nila dito ay mga normal lang na bag. Nasabi din na lahat ng mga ito ay sasakay sa Sunny. Pero hindi natin makikita si Atlas, baka hindi lang nasama sa scene. Pero mukhang kasama din naman ito. Sinabi dito ni Edison na may isang tao pa daw pala sa isla na pwede pang tumulong sa kanila. Pero nag-aalangan nga itong si Edison na tawagan yung tao na yon. Kasi pag tinulungan daw sila nito, hindi na ito pwedeng magstay pa sa isla. Dahil pati daw ito ay hahantingin na ng world government. Pero tinawagan pa din ito ng totoong Vegapunk. Nang makausap na ni Vegapunk yung sinasabing tao na yon, anino lang yung pinakita sa mukha ng tao na yon. Habang nag-uusap nga sila ni Vegapunk, mapapansin natin dito kay Vegapunk na parang confident siya na kayang harapin itong tao na to, yung mga CP0, habang papaalis sila sa isla. Sinabi nung tao na yon na inaantay nga daw niya yung tawag ni Vegapunk. Tutulong nga daw siya. Sino kaya yung misteryosong tao na to? Bagong karakter kaya? Pagkatapos nung pag-uusap ng dalawa, natanggal yung Frontier Dome kahit na wala daw ginagalaw yung mga nasa control room. Nagtaka na dito si Lucci na baka trap daw yun, pati na si Stussy ay naguguluhan na din. Gumamit yung mga to ng Geppo para makapunta nga dun sa lab. Sila Lucci, Stussy at Kako lang yung mga pumunta. Habang yung mga CP0 agent at Seraphim ay nagantay lang doon. Biglang binalik ni Pythagoras yung Frontier Dome pero nga nakapasok na yung mga CP0 doon sa loob. Nakita ng mga ito yung Sunny doon malapit sa Labo Base. Inutusan agad ni Lucci si Kako na sirain yun. Gamit ang Rankyaku, kaso naramdaman yun ni Zoro at hinarang yung atake nitong si Kaku. At nagsimula na yung laban ng dalawa. 3-page nga daw yung tinagal ng laban ng dalawa at sa laban nila mukhang nahirapan si Kaku kay Zoro. Makakatikim na si Kako ng talim ng Enma, naku po. Sila Luffy, Jinbei at Chopper naman ay nakasama na ulit yung iba pang miyembro ng Straw Hat. Hindi nila kasama dito si Bonnie. Napansin ni Robin na pati si Vegapunk ay wala na din daw doon. Mali pa tayo sa iba pang bahagi ng lab. Makikita natin dito na itong si Bonnie hinahabol si Vegapunk. Inatake nga dito ni Bonnie si Vegapunk pero nang makaawa ito na makinig daw muna sa kanya. Sinabi ni Vegapunk na hindi na nga daw niya maibabalik si Kuma sa dati. Pero may dahilan daw yon kung bakit. Ano kaya yung dahilan nitong si Kuma at kung bakit hindi na siya maibabalik sa kanyang dating katawan? Maiba tayo, puntahan natin si Kid at yung crew niya na papalapit na nga sa Elbap. Anino lang yung pinapakita sa isla pero malaki yung isla na to. Excited nga dito si Kid na mapuntahan yung isla at napasabi na lang siya na ito na daw yon yung Elbap. Nauna na pala sila Kid kay Luffy pero okay lang yon. Malapit na nating makita kung ano ang itsura ng Elbap. Puntahan naman natin yung Marine Base G14. Makikita natin dito na si Vice Admiral Dal ay nakikipagsagutan sa kausap niya doon sa Denden Mushi.
Sinabi nga niya na lahat nga daw ng mga barko ay dapat pumunta doon sa Egghead Island. Hindi daw pwedeng papuntahin pa kung saan-saan yung mga yon. At malalaman natin na ang kausap niya pala ay si Garp. Sinabi nito na kakadating nga lang daw niya doon sa port. Nagulat naman dito si Vice Admiral Dal. Sa huling page nga ng chapter ay makikita natin na dumating na yung barko ni Garp. Nang makita yun nila Helmepo at Hibari ay nagsiiyakan ng mga ito at tinawag ni Garp si Helmepo na sumakay na. Gugulpihin nga daw nila yung mga piratang yon at ililigtas nila si Kobe. End of the chapter. Exciting no? Ang daming ganap na naman sa chapter na parating. May mga bagong karakter na naman nalilitaw. At mga laban na malulupit na nakaabang sa atin. Abangan nyo lang ang full chapter. Malapit na yung lumabas. Salamat sa pagnood mga katambay at see you sa next video. Over and out!